Okay, isang mabilis sa BTC at medyo tinatamad ako magtrabaho ngayon at inaantok. So, magtitiim muna tayo saglit. Gusto ko lang pakita yung mga levels na kailangan natin bantayan sa tingin ko in case na magkakaroon tayo ng bounce or magkakaroon tayo ng breakdowns, no? Um, so, meron tayo sunod-sunod na puro bearish candles to, no? Ito bearish candle. Ito medyo may pagka-bullish to na indecision, pero makikita natin ang sumunod dyan ay malaking wick sa taas, which is nag-indicate ng malaking bearish sign. At kung titignan natin, punta tayo ng nasa weekly na tayo. So, tingin tayo ng moving averages lang natin kung anong pinaka-trend ng BTC ngayon. So, medyo sideways to, no? Medyo sideways sa weekly, pero nasa ilalim tayo ng 200 weekly moving average, ng 20 tsaka ng 100. Ang nag-iisa na lang na hindi pa nabe-break yung 50 weekly, no? 50 weekly. So meron din tayo first time in history ng BTC nag-bearish cross tayo sa weekly, pero hindi natin sure kung gaano kalaki yung impact niyan kasi first time yan in history. At kung titingin tayo ng daily, sa daily makikita natin mas malaking indication of bearishness to kasi nasa ilalim tayo lahat ng MAs na to, no? Lahat ng MAs na to. Mapapansin natin every time na nasa ilalim tayo ng lahat ng MAs, ito, no? So for example, ito. Sa ilalim tayo lahat ng MAs dito. Magre-retest, isa pang maliit na lower low, magre-retest, tapos isa pang low pero higher low na to, parang triple bottom to, no? Na 1 2 3. Ibig sabihin hindi tayo agad-agad nakapag-breakout at nakagawa pa tayo ng tatlong push down, no? Bago natin ma-break ng malakas tong mga MAs na to sa daily, no? Sa daily. Then ang sumunod, meron din tayong breakdown na naman dito. Medyo nagsusupport pa dito, no? Hanggang sa nasa ilalim na tayong lahat. Basta magre-retest tapos sunod-sunod na to. Puro na nanenet tayo ng mga weekly MAs natin. Okay? So ganitong itsura ng BTC medyo hindi magandang sign, no? Hindi magandang sign until ma-break natin. Ang problema lang hindi tayo makakita ng any sort of kasi apat na beses na to, no? Ito, no? Meron tayong isa, meron tayong dalawa, meron tayong tatlo at mukhang may paparating na pang-apat pa, no? Kinakalabasan kapag napupush down ang ilalim niyan, nagkakaroon yan ng some sort of weakness or nauubos ang mga buying order dito, no? Or more like may expect na mga tao na may lower targets yan. Okay? So parang parang pwedeng example dyan. Wala tayong mahanap na example, no? Wala eh. So, ito siguro, example. Meron tayo 1, 2, 3. Magkakaroon to ng push up. Then, yung pang-apat na try niya, di na niya ma-support, no? So, may possibility na ganun ang nangyayari, no? Ganun din sa kapag bullish naman. Or more like, ang tawag dito, pag patapos ang bullish move. So, meron din dito. Actually, hindi pala to. Ano pala to, mga bear swing failures pala to. Sorry. Di yan. Pero ito rin, no, ganito dito. Dito sa area to. Dito sa area to, maraming tops hanggang sa nag-breakdown, no. So, may mga times na gano'n, no, na kinakalabasan kapag maraming beses tayo nagte-test, mukha siyang malakas. Ang problema lang, every time na naitetest niya, dapat higher lows tayo para masabi natin okay, nag-iiba yung support. Kaso kapag almost pare-parehas na dun sa area yon, ito, tumataas yung probability na magbe-breakdown to, no? Okay, so sa MAs natin, no, mukha tayong bearish, nasa ilalim tayo ng mga moving averages natin. Tingnan natin ang Gaussian channel natin saglit. Sa daily, hindi masyado importante yung daily nito. Tingnan tayo ng weekly. Sa weekly, meron tayong potential, pwedeng nagsusupport tayo dito. Kaso nakakita na tayo ng ganito, no? Nakakita na ba tayo?
na nasa ibabaw tayo. Ito no, nasa ibabaw tayo. Pero ito kasi COVID dump to, no? COVID dump to. So hindi natin sure kung pares lang rin ba gagawin dito. Parang malabo pero parang hindi rin clear breakout to, no? Tingnan natin ang volume. Hindi ganun ka clear breakout to kasi pahina yung volume habang nagpapump tayo. Yan, pahina ang volume. Nagpapump tayo, pahina ang volume. So parang hindi ganun kagandang klaseng breakout to. Bibigay actually to ng some sort of weakness. So ang kinakalabasan, meron tayong some sort of support dito, no? Meron tayo dito. Yan, at meron din tayo some sort of support dito. Yan. Na parehas dito sa midline ng Gaussian channel natin sa weekly. So ibig sabihin, matinding support tong area to, no? Matinding support to. Okay? Na mapapansin naman natin no, na maraming beses tayo nagtap, no? Mukhang may paparting pang isa pang bagsak. Hindi natin sure kung babagsak tayo below dito sa, tignan natin yung price, ha? Kung ano to, ha? Ano ba to? Ito pala. Nakalimutan ko na paano. Price label. So banda dito 24,400 at itong level na to 25,200. So ito yung dalawang pinaka-importanteng level na isa sa mga pinaka-importanteng levels na kailangan natin ma-support para hindi tayo dumating dito sa mga lows na to tsaka sa mga lows na to. Okay? So itong 21,500 at 19,500 actually mga importanteng levels to. Kasi ang kasunod na nito, mga dito na banda yan. So papakita natin, ha. Asil lang natin yung Gaussian channel natin. Hindi natin kailangan to totally burahin natin. Kasi magdadagdag ako ng EMAs. EMA. Ito, so gamitin natin to. So sa EMA din, no, ng 20, 50, tama ba to? 100, 200, lahat tayo nasa ilalim din sa weekly. Oh, weekly to, no? So sa no, sa moving average lang. Meron pa tayo actually yung 50 MA, pero dito sa EMAs natin na 20, 50, 100, 200, lahat tayo nasa ilalim. So delikado pala, no? Hindi ko makita yung parang may blue dito, Yung blue ata yung 200, ano? Pangit kasi ng kulay. Teka, palitan natin, nabubulag ako. Itong kulay na ito, gawin natin puti para, actually, parang ganito. Yan. Okay. Okay, medyo nagsusupport pa pala tayo, no? Medyo lang, medyo. Dun sa 200 EMA, no? So, gusto ko lang i-point out yung yung mga basic na EMA tsaka mga SMA. Kasi may mga types of traders or mga nagbabasa ng market na ganito mag-check, no? So para lang maipakita ko na medyo sa weekly medyo alanganin tayo at ang trend actually parang walang trend pero leaning towards downtrend. Dahil sa daily natin, titingnan natin ang daily. Yan. Sa daily natin lahat ng MAs natin nasa ibabaw ng price natin yan. Okay? So alisin natin to. Yan. So saan kaya tayo makakarating sa BTC? Babalik tayo ng weekly, So kung pakita yun, meron na tayong itong 24,500 na price. Ito, usog lang natin to the right. Yan. Yang dalawa. Meron din tayo dito sa 618 na level. Ito, may weekly level tayo of some sort din dito, no? Ito. At itong low na to. Yan. Actually, mas madali kung gamitin ko na lang ano ba tawag dito? Horizontal array. Para makita nyo lang sa left side. Yan. Meron tayo some sort of level dyan. May some sort of level din tayo dyan. So makikita nyo 21,787. Ito 21K. Ang last one na kailangan natin bantayan, ito
no? So meron din tayo dito of some sort, maliit, yan, 2224. So etong ano, no, etong mga to, mga mini levels to. Ito yung sumunod na medyo malaking level. Ito actually hindi mini level to, no. Medyo malaking level tong 21,800. O mga 21,800 hanggang 21,500. So ito inaabangan ko tong isa sa mga targets ko. Etong 21k, basic lang yan kasi psychological level lang rin to. Pero itong mga 22,250, itong mga to, tsaka itong mga to, ang isa sa mga pinaka-importanteng pagsusuporta natin. So, ang kailangan natin bantayan, itong area to. Sumunod, may some sort of malakas na support dito. Sumunod, meron tayong medyo malakas na support dito. At ang panghuling kailangan nating ma-bouncean, ito. So, in case na bumagsak tayo dito, ang kasunod na nito, ito agad. Okay? Ito agad ang kasunod yan. No? From 24,500 area, minus $2,000 agad. Mga dito banda tayo agad makakarating. Okay? Tapos after nito, minus 1k na naman, 1k dollars, dito agad ang babagsakan yan. Kapag breakdown na naman tayo, ang kasunod dyan, minus 1.5k dollars naman. Malaki-laki agad yung babagsakan. Dito agad. Okay? At mas malala, kasi ang sunod dito, banda dito yan. Banda dyan sa 17,500. Kakalabasan, dito agad ang bagsakan yan. So, meron tong mga mini support dito banda. May mga mini support dito, may mga mini support dito. Yan, mini support. 18k, 18,750, ganyan. Mga mini support. Pero mas importante tong part na to. Dito sa 17,500 na kakalabasan, pwede nating madrapan bago tayo mag-push up. Okay? So, tingnan natin kung may confluence ba dyan. Actually, wala, no? Nasa kaligitnaan siya ng dalawang fibs natin. So, most likely, mga banda dito yung pinaka-maayos na level. Yan. 17,100 na potential na bounce point. Last bounce point yun, last bounce point. Kasi ang kakalabasan, alisin natin tomato, no? Di natin kailangan tomato. Yan. Actually, pati itong baka nailapag natin. Yan. So, ang pinaka-importante dito actually na hindi natin ma-break, ito. Ito, no? Hindi dapat ma-break to. Kasi ang kakalabasan, yung mga 10k up until 3k, may possibility magkaroon ng some sort of play or probability in the future kakalabasan kung maglo-lower low tayo. Pero at the same time, meron tayong inaabangan na level pa dito na 13,870 or basically around 14k, no? At makikita natin sa RSI natin doon na may possibility na magkaroon tayo ng some sort of kung lower lows tong yan, ayusin natin yan, kung lower lows tong itong BTC pero yung RSI natin higher lows na ganito, higher lows sa ganyan, makaka-expect tayo na ang BTC malapit na mag-reverse or more like nakuha na natin ang final bottom dito. Okay? May possibility yung ganun ang mangyayari kasi napakalaking indication na kung maghaharon tayo ng higher low dito sa RSI at lower low dito. Ibig sabihin, hindi na or more like lumalakas na ang bulls. Marami nang gustong bumili at ay na ang final push ng bears, no? Kakalabasan. So ito yung mga levels na inaabangan ko, no? So meron tayo dito, meron tayo some sort of maliit dito, meron tayong maliit dito. Yan, merong medyo matindi dito, yan. At actually ito mga maliliit na lang to, no? Maliliit na lang yan, mga maliliit na lang to. Okay? So ayun yung mga inaabangan natin, no?
na potential bounce points. Okay? Titignan natin sa Fibs, almost puro mga 0.5 at 0.618 yung mga decently importante, no? Pati itong 382, no? Yan. Ito, decently importante. At dito medyo kulang siguro to, pero yun lang yung gusto kong ipakita, no? Okay. So, may mga ano no, anong tawag dito? May mga nakikita akong mga video sa ibang channel na pati rin sila, no, bearish, no. Magandang sign 'yun, no, na kapag pati sila bearish at some point pwede tayong maging bullish, no. So medyo kaya ko pinapakita yung mga levels sa kailangan natin bantayan dito kasi maraming mga technical analysts na nakakita ng potential move to the downside, pero may chance kasing maging ano to, no, maging some sort of 1, 2, 3, 4, 5, at ito ay maging irregular flat correction of some sort or expanded flat correction. Meron tayong A, higher high, magkakaroon ng lower low, then magpa-pump. May possibility na ganun, possibility na ganyan. So yung mga mini levels natin kailangan natin bantayan. Ito, may mga mini levels tayo dyan. Okay? Kailangan natin bantayan to. Kahit mini levels siya, bantayan natin in case na magkakaroon to ng reaction to the upside, no? Kasi may possibility na ganito ang wave count nito kung bullish na bullish tayo. Okay? Meron ding isa, yung sinasabi nila na meron tayong, ito naman masyado naman bullish yung ibang kampo ng mga ng mga analyst, na meron daw tayong bullish divergence dito. Meron daw tayong bullish divergence. Ang problema dito sa bullish divergence na to, hindi confirmed to, no? Hindi confirmed. At ano to? Type of continuation pattern to, no? Hindi natin masabi kung ano, no, kung hindi pa kasi confirmed to, no. Kailangan makakita tayo ng green close dito. Green close bago natin ma-confirm. Wala tayong makitang green. No, papakita ko to saglit. Meron tong ang tinatawag dito hidden bullish divergence, pero hindi confirmed to. Okay? So, hanap tayo ng mga hidden bullish divergence, no. Ito, for example, no, meron tayong low dito, meron tayong higher low dito, pero lower low sa RSI, no. Papakita ko, yan. Tapos meron tayong ganyan. Okay? Ang sumunod na candle niya green. Okay? Na-confirm ang bullish divergence. After niya ma-confirm, puro pump na ang kinalabasan, no. Ito, sunod na pump to, no. Labasan. So, meron na naman tayong isa pang actually, di pala bearish divergence to, no? Sasabihin ko sana bearish divergence. Wala na dito siguro. Okay, meron pa ba? Ito bullish divergence na naman. So, meron tayong higher low, lower low dito sa RSI. Okay? Mapapansin natin after ng lower low nato, nagkaroon ng green. Anong kinalabasan? Nagkaroon tayo ng confirmation ng hidden bullish divergence. So sunod-sunod siya nagpump to. Ang dami pala nito, no? Daming green pala nito, no? So napaka-solid na bullish divergence pala yan. So ilang months to. So mula dito siguro April ng 2017 hanggang June ng 2017. So 2 months, no? 2 months of green. Sarap nun. So ganun din dito, no? Ang problema dito, no? Sa gantong klaseng mga hidden bullish divergence, nangyayari to sa ano tawag dito? Kapag may trend, titignan natin ang ang SMA natin, pa-uptrend to, no?
pa-uptrend, pa-breakout, ito, nagsusupport dito, nasa above tayo ng 200, uptrend tong kakalabasan. Pero, dun sa right side natin, nasa ilalim tayo ng 200 MA, at yung galaw ng mga MAs natin, pa-sideways. Okay? So, hindi nagbibigay na magandang sign to na hidden bullish divergence to, no? Mas likely na magbe-breakdown to kaysa magba-bounce, no, dito sa level na to ng around 25,500, no? So ayun lang yung nakikita ko, no? So may mga examples tayo dito na nasa uptrend siya, ito nasa uptrend, or ito, no, na-break niya na yung horizontal range niya, ito, tsaka ito, yan, na-break niya at puro uptrend na to. Dito ba meron? Meron siguro of some sort. So meron din tayong ganyan. Meron din tayo sa some sort of ganito siguro. Ang problema lang nito, nasa ilalim pa rin tayo, ha. So hindi pa natin na-confirm hangga't wala pa tayong green candle dito na kasunod. Okay? Kapag nagkaroon ng green candle yan na kasunod na meron tayong hidden bullish divergence dito, tumataas yung probability na meron tayong continuation to the upside. Ibig sabihin, tatanggalin ko na itong mga to, yan. Ibig sabihin, may chance na tama tong 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Then, meron tayong some sort of flat correction dito na ganito. A, B, C complete, na may possibility running flat or expanded flat, pero mukhang mas itsura nito running flat. Yung running flat, ganito itsura niya, na meron tayong A, higher high, higher low, then magpa-pump, no? Ascending channel ang itsura niya. So meron tayong mga ganyan, no? Ito, for example, saan ba tayo makakahanap niyan? Daily. Ito. So, punta tayo ng 4 hours. Tatandaan ko to kasi napeke ako dito, eh. Ayun. Ito siya. So, magpa-pump siya, no? Iniisip ko dito sa part na to, no? Magkakaroon tayo ng malaking drop kasi malaki tong level na to, no? Of some sort. Malaking level at expect ko magda-dump, no? So, ang ginawa dito, nag-correct lang to. Nagkaroon tayo ng A, low, B, higher high, C, higher low. Makikita natin, ganyan yung itsura pa, ano tag dito? Pa-ascending channel na type of correction. So, ganyan yung itsura niya, no? And ganyan yung itsura of some sort. Ang kinalabasan dito, napeke ako at nagpump pa, no? Tapos nag-retest pa, no? Napakagandang itsura na ito, no? So, ang problema lang dito, hindi ko nasundan tong type of move na to. Kasi medyo nalilito pa ako dito sa kung anong ginagawa ng BTC dito sa ilalim na to. Kasi meron tayong FTX crash dito, no? Pero ayun, no, gusto ko lang pakita, no? Mga type of correction na ganun tayo. Na possible, baka pwede pang mag-push up to. Pero, yun nga, mabalik tayo sa pinag-usapan natin kanina. Yan. Ang MAs natin hindi na nagbibigay ng magandang sign, no? So, marami rin nakapansin yan. At yung primary wave natin na may possibility na meron tayong ganito, no? Paano nga ba ulit ito? Nakalimutan ko na. Naantok na kasi ako, eh. So, meron tayong alim ba dito? 1, 2, 3, 4, 5. Tama ba to? Nakalimutan ko na. Pero, meron tayo some sort of 5 waves dito, no? 1, 2, 3, 4, 5 of some sort dito. Ang kinakalabasan, kapag may 5 waves tayo dito, nakaka-confirm tayo ng some sort of either C wave. So, either C wave siya, no? Na meron tayong A, B, C, tapos na. Or, nakaka-confirm tayo na meron tayong A wave na zigzag correction, na
A, tapos magkakaroon tayo ng B, tapos magkakaroon tayo ng C. So parang ganda yung tsura yan. Yan. Tsaka yan. Nakakalabasan. Nagkakaroon tayo ng confirmation na magkakaroon tayo ng zigzag correction, or etong buong A na to is C wave. Okay? Gusto mo kailangan so bakit ganito, no? Kasi meron tong 5, 3, then isa pang 5, no? Kailangan kalabasan. So para ma-complete to, kailangan pa mag 3 waves dito, tapos 5 waves na drop na naman para ma-complete tong ABC correction na to. Okay? So ganun din dito, kailangan mag-bounce na to. Kung sabihin natin ganito yung ABC niyan, A, B, C, kailangan mag-bounce na nito. Sa ngayon hindi pa natin nakikita, or wala pa tayong nakikita ang green candle dito sa lugar na to, no? Wala pa tayong nakikita ang green candle. Okay? So kailangan natin mag-ingat dito kasi leaning towards bearish talaga to, no? So kaya ako pinapakita yung mga levels natin. Ulitin natin, ha. Mga levels na importante. Itong level na to, importante yan. So 24 some sort of 24,500 area to, no? Hanggang 25,250, puro 250, no? 24,250, 25,250. Itong dalawang to, ito ang immediate support natin sa ngayon. Ang sumunod dyan, may mga mini levels tayo dito. Ito, yan. Isa sa mga importante. Hindi siya, sa take profit ko, actually 21,500 ang take profit ko. So, siguro dito nakalapag yan ang akin. Banda dito sa gitna ng dalawang to, no? Ng 21,370 hanggang 21,787. Nasa gitna na ito. No? Kasi marami tayo ditong mga closes. Meron mga wicks tayo sa taas, meron tayong mga closes, meron tayong mga breaks, meron tayong mga retest. Ang dami, no? Marami dyan. So isa sa mga importanteng levels to. Actually para sa akin hindi ganun ka-importante kasi ang mas importante dito ito. Okay? So ito ang next nating babantayan, ang 19,500. So basically to make things simple, kailangan bantayan natin ang 21,500, ang 19,500, yan, 19,500, etong area ng 24,500 siguro, di ko na, eto pala, 24,500 area. Ang sumunod, etong area to, actually dito parang may mini support dito, no? May mini support dito, 18,200 siguro, di natin masabi. At lastly, etong area to ng 17K. No? Kasi kapag bumagsak pa tayo even lower dito, ang next na natin yung macro support na 13,870 or basically 14K. Okay? Kapag lumagpas pa dito, di na natin alam kung saan makakarating tong BTC. Okay? Pag lumagpas pa dyan. Kasi malalim-lalim yan kapag lumagpas pa. Okay? So, ay lang gusto ko ipakita. Lahat to bullish. Ito actually, lahat to, ito. Lahat to bullish kasi higher low tong mga to. Higher low dito sa low na to. So, ibig sabihin kapag either dito sa mga to na naka-reach tayo, na nagbabounce tayo at di na tayo makapag-push down, napakagandang longing opportunity nun or buying opportunity. Pwedeng DCA din yun. So, ito, pwede nyo siguro sundan as some sort of DCA, no? Na maliit lang dito, medyo lalaki na onte yung DCA, medyo mas lalaki na onte, tapos medyo mga malaki-laking DCA na rin siguro dito. Ang problema lang doon, kailangan mag-ingat kayo dito sa lower low na to, no? Kapag nag-lower low yan, kawawa yung yung buys nyo, no? Or yung long hodl yung plano, kawawa. Pero yun lang gusto ko i-point out, no? At ayun lang siguro, ingat sa trades. Wala tayong trading idea sa ngayon. Para sa akin, etong mga paparating na mga levels na to, sa tingin ko mga puro buy opportunity na lang to, no? Hindi na ako siguro mag-short dito kasi nakakita na ako ng some sort of malapit nang matapos ang bear market, pero hindi ko masabing either nasa final phase na siya or tapos na ang bear market dito at gumagawa tayo ng first wave, second wave dito bago tayo mag third wave.
So, ayun yung ano no, ayun yung pinag-iisipan ko kung either tapos ba yung bear market dito or may paparating pang lower low dito. Kasi ang kakalabasan no, kahit alin dito matamaan or kahit alin dito sa mga to ang babagsakan ng BTC, masasabi ko napaka-bullish nun. Okay? Kasi ang kakalabasan, ang only way mo na lang sa susunod na galaw ng BTC ay up. Puro pataas na to, kakalabasan. Dito sa after neto, no, after pa neto. Yun nga lang, ayun lang yung problema after netong mga push down na to. Syempre, kapag bumagsak pa tayo below dito, medyo tatagal tayo sa bear market, pero eto sa tingin ko, etong paparating na kung ano man tong galaw na to, eto na ang final, para sa akin lang personal na opinion ko lang, eto na ang final na drop ng BTC. Okay? So, ayun lang, kung bumagsak tayo below dito, mas mahabang bear market, pero pag dito tayo nag-support, dito sa mga to, or kung mag-lower man tayo at dito tayo nag-support, ay na yung final push para sa akin, or like final dump para sa akin, no? At ang kasunod na nun, puro pump na. So, ang ginagawa ko, only looking for longs na lang or buying opportunity na lang ako. Naka-short pa rin ako dito, no? Naka-short pa ako. Pero di na ako magdadagdag ng short dyan. Actually, dito ako naka-short, no? Dito. Yan. Hindi na ako magdadagdag ng short sa pagbagsak natin. Ang pinaka-target ko dito, ang 21,500, no? Itong area to. Ito kasi masasabi ko, safest na midline. Kasi meron tayo dito at meron tayo some sort of dito at ang pinakagitna niyan ay banda dito, no? Parang conservative take profit ang kinakalabasan. So ayun lang siguro update natin. Ingat sa trades at GG's boys.